Tatanga nyo. Ang mahina sa math, nagsusugal. Magaling sa math, hindi nagsusugal. Bakit? Kasi kinikwenta namin ang percentage chance ng panalo versus talo. Example, magkano chance ko manalo? 49% lang. 51% sa kalaban. Hindi ako tanga. Bakit ako lalaban kung mas mababa chance ko? At kung madali silang talunin, paano kikita ang kasino? Negosyo yan. Kung 75% sure panalo, hindi na sugal yan. Business na. Magnegosyo na lang. Tama. Yan pinagkaiba ng thinkers and emotional people. Tanga lang nagsusugal. Walang pakialam gobyerno sa inyo. Dati bawal sugal. Ngayon pwede na. Bakit? Ibang bansa bawal pa rin. God doesn't play dice. Lahat ng ginagawa mo sa buhay, tanungin mo, kung Diyos ako, gagawin ko ba ito? Lahat tayo fragment ng Diyos. Paano mo mamahalin ang Diyos kung hindi mo ilalagay sarili mo sa katawan niya? Challenge ko kayo, sagutin to. Masama lang kung papalitan mo ang Diyos. Pero base sa NDE, Near Death Experience Survivors, tayong lahat equals 100% God. In short, God equals life. Masaya ba ang buhay kung lahat nagsusugal? Isipin nyo nga, bobo gobyerno ng Pilipinas. Ituro mo nga yan sa anak mo. Kung talagang tama yan. Mababa kasi standard ng happiness nyo. Mahina imagination nyo. Hindi nyo mahanap ang happiness na tatalo sa gambling. Wala kayong purpose sa life. Isipin nyo ano pinaka magpapasaya sa inyo. Yun ang heaven na pwedeng tumalo sa addiction. Sugal, walang sigurado. 50-50. Pero sa casino nila, higit 50% chance sila mananalo. Kayo, laging less than 50%. Suicide ang ginagawa nyo. Lahat ng tao addicted sa heaven feeling. Pero may illusion na heaven. Top 1% versus average people. Ito ang pinagkaiba. Yung God level within you. You are a God soul in physical form to experience this dream/game of life. Continue creating heaven on earth. Kasi nothing in life is free. Pati heaven. Kaya nga maraming multo. Nothing is free in life. Your purpose is to create heaven on earth. Kung mataas godliness, happiness mo, hindi ka mauuto ng gobyerno o ng tukso. We are victims of victims. True, totoo yan. Pero kailangan ko sabihin harshly kasi lahat na kayo nakarinig ng advice mula sa ibang tao. Only true happiness, heavenly kind, can change your fake happiness. Be authentic, be the best you, be the God version of you. Gusto niyo patunayan na mananalo kayo sa sugal? Dahil sa pride? Wala nagsasabing di kayo mananalo. Pero overall, mas malaki pa rin talo nyo kaysa panalo. AI yan eh. Huwag nyo sabihin hindi nyo pa narinig. Nasa future, may hirapan kayo talunin ng AI. Kasi lahat kaya ng AI. Halos lahat, maliban sa feelings. Or yung mga marunong gumamit ng AI, lagi mananalo kaysa sa hindi marunong gumamit ng AI. Bored kasi kayo sa buhay. Umaasa kayo sa swerte o sa Diyos. Ikaw ang Diyos ng buhay mo. Kaya nga may free will ka eh. Problema, hindi kayo nag-iisip like a God. G-O-D, greatest oneness, divineness. Kung kasama mo asawa mo 24/7, tingin mo magsusugal pa siya? Imagination beats knowledge. Kung na-imagine mo paano maging God, na-imagine nyo God kayo, may isip mo, pangit ng mundo, di ba? Kung lahat umaasa lang sa swerte.
Isipin nyo, nakaluta kayo sa heaven. Yan ang heaven and earth. Tapos nakita mo lahat nagda-dice. O kaya nagsusugal. Umaasa sa swerte. Imbis na gumagawa. Paano nyo ma-achieve yung heaven kung hindi kayo God? A God with 100% power creates happiness. Heaven and earth. Only godless. Walang Diyos. Rely on luck. Bahala na. Try nyo muna maging God of yourself. Yung God version nyo. Naniniwala kayo sa MLBB, God of Gusion, God of Alucard, ganyan. Pero hindi kayo naniniwala sa walang nagpapatikos. Pero religion, pinapatikos pag iisipin nyo, Diyos kayo. Alam niyo ba nakasulat sa Bible? Mga Diyos. Hindi rin tinuturo ng religion yan. Religion is the number one cause of division. Sa kanyang feminism. Ang tukso, hindi tinitiis lang. Iniiwasan. Papa Jack nagsabi niyan. Ang taong mapagtiis, mapalad. God ng Bible nagsabi niyan. Pakishare. Kailangan tigilan na ang sugal sa Pilipinas. Walang nagsasabi na ito. Ako na lang. Nadadamay ako eh. Average of 5 people around your life equals you. Kung puro sugal mga Pinoy ngayon, hindi ba ako madamay? Alam nyo ng average ng 5 tao sa buhay nyo, kayo, equals kayo. Para sa akin nga, lahat ng bagay sa paligid mo, buhay mo, equals ikaw eh. May nakita na ba kayo? Diyos na, mula pinanganak, nasa hell na hanggang huli. Paglabas niya, Diyos pa rin siya, hindi Satanas. May nakita na kayo pinanganak sa presinto, habang buhay niya presinto, lumabas, pare. Kaya nga mga hindi napansin sa movie, na nanalo lang sa buhay, mga bida na umalis sa kung saan man sila pinanganak. Kaya lumaki sa Smoky Mountain. Umalis sila. Kaya nagbagong buhay. Pero yung mga nanatili, hindi. Kaya minsan nasa surroundings yan, sa environment. Kaya nga yung mga pumupunta sa ibang bansa, mas umaganda buhay, di ba? Kasi iba yung andon, ambience, iba yung dating doon. Iba yung mga tao doon. Kaysa dito. Kaya nga sabi ni Oprah, kung gusto nyo gumanda buhay nyo, ay kung gusto nyo mahanap passion nyo, go around, tour around the world, or para sigurado kayo, ano talaga yung passion nyo. Pag nakita nyo na halos lahat. Kaya hate ko agents, actors, actresses na nagpo-promote ng online casino. Sino ka ba talaga? From zero, nothing, to everything. Saan ka dyan? Tanongin mo sarili mo. Ito, nagligtas sa buhay ko. SOS motto, be yourself. Be your highest, happiest self. Galing nga sa crush ko. Dati nung nabubuli ako. Mula nung in-apply ko yan, be yourself, maging ikaw, huwag kang magpa-impluensya kung sino ka talaga. Doon nagbago buhay ko.